naniniwala po ako, Panginoon, you're about to do something today. Lord, na hindi pa po namin nararanasan, Panginoon. Lord, we will witness, Lord, mawi-witness namin ang galawan mo sa amin. Lord, ngayon pa lang, Lord, we declare, may papalayain ka, may papagalingin kang puso, Panginoon. May mga tao dito, Lord, bubuin ka, Panginoon God. Lord, naniniwala ako, Lord, na pupulutin mo kami piece by piece, lahat ng sumira sa amin, lahat ng nangwasak sa amin, lahat ng nanakit sa amin, Panginoon. Lord, I pray, naniniwala ako, Panginoon, Lord, that everyone here, Lord, will receive, Lord, the healing that comes from you, the freedom that comes from you, the restoration, Panginoon, na regalo mo sa aming lahat, Panginoon. And God, naniniwala po ako, Lord, sa pangalan mo, Lord, panalo na kami, Panginoon. Lord, we are already victorious, Panginoon, kasi ipinanalo mo na po ang lahat. Lahat ng authority ay nasa iyo na, Panginoon. At sa pangalan mo, Lord, lahat, Lord, ay magko-confess. Sa pangalan mo, Panginoon, lahat ay luluhod. Sa pangalan mo, Panginoon, lahat, Lord, ay sasampalataya, Panginoon God. And I pray, Lord, hayaan mo, Lord, sa simbahan na ito, Panginoon, Lord, maghari ka sa amin, maghari ka sa puso namin, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng declaration po ni Peter, Lord, to whom shall we go? Lord, you have the words of eternal life. Lord, you are the Lord in our life. You are the God. You are the Holy One of God. And I pray, Lord, I pray, Panginoon, Lord, I pray, i-develop mo pa po, Lord, sa mga puso namin ang pananampalataya sa iyo. Increase our faith, Lord. And I pray, taasan mo pa po, Panginoon, ang revelation na meron kami sa iyo, Panginoon God. I pray, tulungan mo kami, Lord, lahat na kilalanin ka ng mas malalim pa, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na makita kung sino ka talaga sa buhay po namin, Panginoon. Lord, I pray, right now, as we start, Lord, this full service, as we hear your word, Panginoon, buksan mo ang puso namin. Lord, I pray, gawin mo matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na ma-absorb namin lahat, maintindihan namin lahat. Holy Spirit, have your way in us. Holy Spirit, I pray, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-minister sa aming lahat, Panginoon. And God, naniniwala po ako, Lord, there will be breakthrough in Jesus' name, Panginoon. May mga testimony kang bubuuin, Panginoon. May mga decision ka, Lord, na isisettle sa amin, Panginoon God. May mga compromise kang babasagin, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, may mga tao kang papalayain, papagagalingin, Panginoon, sa kanilang mga sugat, oh God. Lord, salamat po. Come on, for the last time, palapakan mo ang Panginoon. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, all this we declare in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, bago ka maupo, okay lang ba? Pati mo sa kaliwa kanan, harap likod mo. Sabihin mo, masaya akong nandito ka. Sige po, magbatian po tayo. Masaya akong nandito ka. Sige, sabihin mo, sana masaya ka talaga. Amen. Kung hindi ka masaya, lipat ka na lang. Joke lang. Okay? Then sana masaya po talaga kayo. Sino po sa inyo masaya? Nandito siya ngayon, taas po ang kamay, papalakpak uli sa Panginoon. Thank you, Lord. Ala, grabe po. Woo! Sakit po ng katawan ko. Okay, grabe po ang nangyari sa Amazing Race at sa night swimming. Grabe, ngayon pa rin, parang feeling ko kailangan ko pa rin magpahinga. Wow. Okay. Kahapon po kasi buong araw ako natulog. Wow. Sobrang sakit po ng katawan ko. Pero praise God, sino po sa inyo, masaya siya na nandito po siya ngayon. Papalapakan po natin si Lord. Grabe po, June na. Diba, ito po ay buwan ko. Ay, buwan ko. Okay. Wala pa mga agaw, buwan ko to. Okay, joke lang po. Okay? Pero ayun po, no? So, grabe po ang ginagawa ng pagsasimbahan po. And last month lang, we celebrated our 11th anniversary. Eto to po, unang buwan, okay, papunta sa 12 naman, okay? So, ako po naniniwala ako, matindi po ang ginagawa talaga ng pagsasimbahan po natin. And I pray na bago po tayo mag-start, mapakinggan po ang salita po ng Panginoon. No, ngayon pa lang, Lord, ngayon pa lang, ihanda mo na sarili mo. Okay, maganda, mag-take note ka. Alam mo yon, labas mo ang notebook mo, ballpen, o kaya yung cellphone. Okay, digital notes. Okay, para makapag-notes ka. Okay, para maalala mo lahat, mabalikan mo lahat, ma-absorb mo lahat. Ituturo po sa atin ng pastor po natin. And, okay, so settle down po tayo.
Wala na pong lalakad-lakad mamaya pag nakikinig po tayo ng Word of God. Respeto po sa salita po ng Panginoon. And without further ado, syempre, I welcome our speaker for today, our pastor, Pastor Melvin Frivaldo. Amen. Ayan, salamat po. Salamat, Pas AJ. Ganda ng polo ni Pas AJ eh. Diba? Ayan, so magandang hapon po sa bawat. Sa pakibati naman yung katabi mo, maganda ka pa sa hapon. Ayan, pogi ka pa sa hapon. Ayan, pakisabi naman, baka wala pang nag-appreciate sa kanya ngayong araw. Ikaw na yon, di ba? Maganda ka pa sa hapon, di ba? Pogi ka pa sa hapon. And again, we are now entering our, after ng anniversary natin. Sino ba yung mga nandito last week? Ayan, grabe hanggang ngayon ramdam ko pa rin yung init nung last week, di ba? Grabe, at nandiyan pa yung ating backdrop. Ayan, dyan na muna yan. Ayan, hanggang umiilaw pa yan. Ayan, so paabutin natin ng mga isang buwan yan dyan. Ayan, and we are now on a new series. Pakisabi sa katabi mo, new series na. Ayan. Di ba? Ang ganda kasi kung titignan natin, connected pa rin to doon sa ating anniversary. Tama po ba? Ayan, as you can see, we have discussed next generation. Ito yung papasok sila Joshua sa promised land. Ito yung nagbibigay ng instruction si Lord, kailangan ito yung gawin mo, kailangan mo maging matapang, be strong and courageous, para pagpasok mo sa promised land, para sa harapin mong laban, matanggap mo yung tagumpay. At ito na nga, okay, this month naman, we'll be talking about you, the victorious warrior. Ayan, pakisabi sa katabi mo, you. Ayan, pakisabi sa kanya, ikaw yan. Ayan, ikaw po yan, ikaw yung victorious warrior. Di ba? Imagine mo, after pumasok ng promised land o sa pagpasok ng promised land, ito yung declaration, isa kang victorious warrior. Alam niyo po, napakahalaga nito kasi sa buhay natin, ang dami na ang pangalan ng binigay sa atin. Tama po ba? Ang dami kung ano-anong pangalan ang binansag sa iyo ng mundo, ng kalaban. Di ba? But God is telling you, ikaw ito. You are a victorious warrior. Hindi ka talunan, hindi ikaw si Cordapia, kung ano ang mga pangalan binigay sa atin, tama po ba? But right now, on this month, God is giving you your true name, your victorious name. Amen? Amen. Ayun na nga po, so we are now entering this new series, and for our first topic, okay, gusto ko pong tanungin sa inyo ngayong araw. Sino dito yung naniniwala na may Diyos? Ayan, syempre, nandito ka. Imposible naman siguro na hindi ka naniniwala na may Diyos, Pero sino dito naniniwala kay Jesus? Ayan, di ba? Recitation tayo ngayon. Sino dito ang naniniwala na may mga anghel at may mga alagad ng Diyos sa langit? Ayan. So, lahat po tayo naniniwala dyan. At kung naniniwala ka sa Diyos, kung naniniwala ka kay Jesus, sa banal na Espiritu, sa mga anghel sa langit, then let me tell you this with all seriousness. Kailangan mo ring maniwala na totoo ang kaaway. Ayan. Kailangan mong maniwala rin na totoo si Satanas, na totoo ang demonyo, na totoo ang spiritual realm. Let me give you the first truth ngayong umaga, ngayong hapon. The reality is, the existence of God at lahat ng spiritual being, along with the fact that we exist in both physical and spiritual realm, are undeniable truths. Tanggapin man natin o hindi, itong katotohanan na to, na may mga nilalang sa mundo na nakikita at hindi mo nakikita, ay hindi na mababago. Ayan. Ito yung isang bagay na kailangan natin maging conscious. Kasi to be honest, conscious tayo na may Diyos. Tama po ba? Pero hindi tayo conscious na may ginagawa ang kalaban. Diba? Conscious tayo sa blessing, pero hindi tayo conscious sa battle. Conscious tayo at aware tayo sa mga pangarap at mga gusto nating marating sa buhay. Tama po ba? Lahat tayo mayroong ganun. Pero madalas, hindi tayo conscious sa pakana ni Satanas. Ayan. Conscious tayo sa mga pangangailangan natin. Aware tayo sa needs and sa mga wants natin. Pero hindi tayo conscious na may gustong magnakaw ng lahat ng meron ka. Ng faith mo, ng fire mo, ng devotion mo, at ng relasyon mo sa Diyos. At ito po yung gusto kong idiin ngayong araw. Dito po actually tayo, ito yung magiging, dito iikot ang ating topic this afternoon po. Paki-flash na. Hindi tayo basta nabubuhay lang. Ayan. Hindi po tayo basta nabubuhay lang. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka lang humihinga.
Ayan, hindi lang tayo simpleng pumapasok sa school, sa trabaho, o hindi lang tayo simpleng nabubuhay. Hindi tayo simpleng nagsisimba lang. Tayo po ay nasa gitna ng isang digmaan. Di ba? Pastor, tapos na yung Iran and versus US. Pastor, actually po, hindi po. Hindi po yun ang sinasabi natin. Ano? There is a war between heaven and hell. There is a war between truth and deception. There is a war between light and darkness. Pakicheck yung katabi mo. Ayan, pakicheck. Light ba yan o darkness? Huwag mong husgahan. Okay? A war for your faith, a war for your soul, a war for our devotion, a war for our obedience, a war for our future. Ayan, ito po yung nakakatakot, ano? Alam mo, minsan, hindi naman talaga yung gera o yung may kalaban ka, yung nakakatakot kapag may gera. Napansin nyo, nung nagkaroon ng alitan ng US at ang Iran, ano ang nangyari? Okay, hindi naman yung alitan nila ang naging focus natin. Saan tayo naging focus? Doon sa resulta. Tama po ba? Resulta ng gera. Yung tumaas yung diesel, yung ang daming apektado lahat. It's a domino effect. Ganun po kapag may gera. Di ba? I-flash natin na. Marami po ang sugatan, pero ang nakakalungkot, may mga pagkakataon hindi nila alam na nasa gera sila. Ayan, pakisabi sa katabi mo, alam mo bang nasa gera ka? Di ba? Tignan mo yung mukha. Di ba? Mandirigma, di ba? Ayan, mukhang mandirigma yan. Di ba? Kidding aside. Marami pong tao ang unti-unting lumalayo sa Diyos, pero ang iniisip lang nila, ay, busy lang naman ako. Maraming tao ang nanlalamig sa kanilang pananampalataya, pero iniisip nila, ano lang to, season lang to, phase lang naman to, lilipas din yan. Di ba? May ganun tayo eh. Marami sa atin under na ng spiritual attack, pero iniisip, ay, pagod lang ako. Kaya ganito ako, kaya medyo galit ako. Di ba, pagod lang ako, kaya medyo mainipin ako, kaya medyo mainit ang ulo ko. Pero kapatid, alam niyo po, hindi lahat ng nararamdaman mo ay simpleng pagod lang. Di ba? Ako po kanina talagang sama na pakiramdam ko, talagang nag-drive ako, medyo mainit na yung ulo ko eh. Pero sabi ko, Lord, hindi ito simpleng pagod lang. Hindi ito simpleng pagkawala lang ng gana, hindi ito simpleng paglayo lang o pagiging inosente lang. There are times that you are under attack. Pakasabi sa katabi mo, baka under attack ka na. Ayan. At ito yung nakakatakot. Kung hindi mo alam na may gera o may digmaan, baka hindi ka naman kalaban. Baka hindi ka lalaban. At kung hindi ka lalaban, unti-unti kang matatalo. Ayan. So ngayong hapon po, we will be learning about this war that is happening. Okay, yung gera na engage tayo na hindi nakikita ng mata. Galing po yan sa Ephesians 6 verses 10 to 12. Ayan, pakisabi sa katabi mo, take note, basahin ito. Ayan, next slide na. Sabi diyan, ito yung sabi ni Pablo dito, a final word, sabi niya, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Okay, napakaganda, no? Ang sabi ni Pablo, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God. Kailan ba tayo nagsusuot ng armor? Kailan ba tayo nagdadala ng, alam mo yung military, kailan ba sila magsusuot ng mga uniforms nila? Kailan ba nila dadalhin lahat ng gamit nila pandigma? Di ba? For example na lang natin si Kuya Alan at si Ate Jai. Mga anak, kailan kayo magsusuot ng full suit? Full suit. At tawag doon? Yung kompleto na na pang firefighter kapag red alert, kapag may sunog. Di ba? Hindi naman kayo magsusuot noon nang bibili ka lang sa SM, tama ba? Hindi ka magsusuot ng full armor na pupunta ka lang ng mall o kaya magsiswimming ka. Tama ba? Magsusuot ka ng full armor dahil may gera kang pupuntahan. At sabi dito ni Pablo, hindi po laman at dugo ang kalaban natin. Diba? Hindi nakikita ng mata ang kalaban mo. At ito yung mas nakakatakot. Diba? Tama po ba? Ito yung mas delikado. Diba? Kung papipiliin ka, kung ikaw ay dadaan o pauwi ka sa inyo sa gabi, kung papipiliin ka, sino ang gusto mong makasalubong?
tumatahol na aso o multo? Di ba? Sino mas gusto mo makasalubong? Yung aso nakikita mo o yung multo na hindi mo nakikita? Yung aso na lang, no? Aso na lang. May ganun tayo, tama ba? Mas okay pa sa atin yung nakikita natin eh. Kaysa doon sa sa mga bagay na hindi mo alam paano mo haharapin. And in this afternoon, ang goal po natin, maintindihan natin, ano ba itong tinatawag ni Pastor na problema, na gera na to? Ano ba itong katotohanan sa Ephesians 6 na tinuturo ni Pablo sa atin? Okay? We will have 3 truths. Okay, siguro mga 7 p.m. tapos na po tayo. Okay? Siguro mga 7 p.m. tapos na po tayo. So, here's what will happen this afternoon. Okay? Ang goal po natin, maging aware tayo kung ano ang totoong nangyayari sa mundo. Okay? Okay ba tayo doon? Does everyone agree? Ito yung goal natin. Ang goal natin, after nito, magiging aware ka sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. Pagbukas mo pa lang ng mata mo sa umaga, hanggang sa matulog ka sa gabi. Okay ba tayo doon? Okay, before we continue, thank you na sa reminder. Tara, samahan niyo po muna ako magdasal. Let's close our eyes. Samahan niyo po ako magdasal. Panginoon, samahan mo kami ngayong hapon. Lord, we are now entering this half of the year, O Lord, at alam namin maraming nangyayari sa paligid namin. Lord, there is a war happening in heaven and earth. Panginoon, hindi kami papayag na kami po ay casualty ng gera na to, na kami po ay nasa gilid lang, na inaalipin na tinatalo ng kalaban. Lord, this afternoon, allow us to understand kung saan dapat kami tumayo sa gera na to, sa laban na to. Allow us to understand that there is already victory. Ang kailangan na lang namin lakaran ay ang tagumpay ni Jesus, Panginoon. Tulungan mo kami na maging bukas ang aming puso't isip sa ituturo mo ngayong hapon, O Lord. And be with us, O Lord. Samahan mo kami. We rebuke any work of the enemy in Jesus' name. We rebuke any distraction, O Lord. And isantabi namin lahat ng bagay na pwedeng maging kahati namin sa oras namin sa iyo ngayong hapon, Panginoon. Be with us, O Lord. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Ayun nga po, 3 katotohanan lang na kailangan natin maintindihan about this Ephesians 6. Ano ba yung mga bagay na tinuturo sa atin dito? Unang-una po ito, napakaganda at napaka-importante. There is a spiritual world we do not see. Mga kapatid, ito po yung unang katotohanan. Hindi lang pisikal ang buhay at ang mundo. Ayan, next slide mo, Nak. Meron pong tinatawag na spiritual reality. Merong tinatawag na unseen world, unseen realm. May mga bagay na hindi mo nakikita pero totoo at kasama natin dito. Sabi po sa Ephesians 6 verse 12, sabi doon, may unseen world, may powers of this dark world, at may spiritual forces of evil in the heavenly realm. So ibig sabihin, hindi lang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kayang ipaliwanag ng pisikal nating mata at ng mga bagay na nakikita at nahahawakan natin. Okay? May mga biglaang bigat sa puso. May mga tukso na paulit-ulit. May mga discouragement na parang walang dahilan. May mga confusion na dumarating na saktong-sakto palagi sa tamang panahon at pagkakataon. Alam mo yon, yung parang kung kailan ang ikli ng pasensya mo, saka may mga sitwasyon na saktong-sakto talaga susubukin ng pasensya mo. May mga ganun, tama po ba? May mga pagkakataon na gusto mong lumapit sa Diyos, pero parang may humihila sa iyo palagi pabalik o palayo. Bakit? Because there is a spiritual world. Okay? At merong spiritual war. Tingnan niyo po ito. Sa Biblia, ilang beses nangyari at pinakita po ito. Sa Genesis 3 pa lang, meron ng deception. Tama po ba? May panloloko na nangyayari. Sa Job 1-2, makikita natin doon yung spiritual conflict behind earthly suffering. Sa buhay ni Daniel, sa kinikwento ni Pas AJ kanina sa corporate prayer, sa buhay ni Daniel, there was a time na na-delay pumunta yung isang anghel para kausapin si Daniel dahil sa spiritual battle na nangyayari. Nai-guess niyo po? May spiritual resistance na connected sa prayer life natin. Mapapansin mo, kung kailan ka nagdarasal, saka grabe yung antok mo. Pero pag nanonood ka lang sa Netflix, gising na gising ka. Nai-guess niyo po? Nakikita niyo yung laban? Di ba? Pag Netflix and chill, willing magdamagan. Pero pag babat prayer, 30 minutes pa lang, inaantok na. Di ba?
Sa Matthew 4, makikita natin, next slide mo na. Sa Matthew 4, makikita natin si Jesus mismo nilapitan ni Satanas para tuksuhin. Sa Colossians 1 verse 13, pakita mo yung verse dyan, meron dyang verse. Makikita natin dito, malinaw na tinuturo ni Pablo, malinaw na kasulat sa salita ng Diyos. Sabi dyan, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Ayan, pakicheck yung katabi mo. Ayan, wag mo nang ituloy. Okay? Pero again, this is the reality. Okay, merong dominion of darkness. At merong tinatawag na Kingdom of the Son. Actually, si Jesus ang kinikwento dito ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Kolosay. Sabi niya diyan, niligtas tayo ni Jesus sa kaharian ng kadiliman at dinala niya tayo sa kanyang kaharian. Okay? Napakaganda kasi kung titignan natin, pinapakita na, matagal nang pinakita sa atin sa Biblia pa lang na merong dalawang kaharian. May kaharian ng kadiliman at may kaharian ng Diyos. At ang bawat tao po ay hindi pwedeng nasa gitna. Wala pong neutral. Okay? Wala pong, ay nasa gitna lang naman ako, wala ako sa langit, wala ako sa impyerno, nasa gitna lang ako. Ay, atheist ako, di ako nainiwala sa mga ganyan, di ako nainiwala sa heaven and hell. Wala pong ganon. Flash mo na, next slide. Nakalagay dyan, either you are walking in the light or you are being pulled by the darkness. Ayan. Pastor, ang seryoso naman ng topic. Pastor, sige, huwag kayo mag-alala. Susubukan ko talaga mag-joke. Okay? Minsan iniisip ng iba, minsan parang ano ba naman yan? Parang fantasy lang yan. Napanood ko na yun sa anime na kinikwento ni Pastor Di ba napanood ko na yun sa pelikula, Enteng Kabisote Di ba? Parang ang OA naman, may heaven and earth, may heaven and hell. Di ba? May kadiliman. Pero mga kapatid, church, if we believe in heaven, why not believe that there is hell? If we believe in angels, why not believe that there are demons? Kung titignan natin sa Biblia, pag binasa mo yung Book of Isaiah, nandyan mismo sinulat sa Isaiah 12 or Isaiah 14 kung sino si Lucifer, kung sino si Satanas. If you believe that God moves, bakit hindi mo paniwalaan na ang kalaban din ay nagpaplano sa buhay mo? Diba? And the reality po is, hindi po tayo tinatawag ng Biblia na maging ignorante sa spiritual reality. Tinatawag po tayo para maging aware. Again, wala pong nasa gitna. Either nandun ka sa liwanag o hinihila ka ng kadiliman. Okay? Kaya alam niyo po, ang problema lang din naman talaga sa atin is aware tayo sa bills, aware tayo sa trabaho, aware tayo sa social media, aware ka nga sa anong episode ka na ng ano ngayon sa Netflix. Anong episode na kayo sa Netflix? Diba? Ako, yung ibang ko, mali yata yung napanood kong episode Kasi yung napanood kong episode, nag-aquascaping sila, nag-aquarium na sila. Mali yata yung napanood ko sa Netflix, no? Pero that's the reality. Aware tayo sa problema ng bansa. Aware tayo sa problema ng ibang tao. Diba? Kadalasan, ang problema ng kapitbahay mo, aware ka familiar ka Pero hindi ka aware, di tayo aware na ang sarili mong kaluluwa ay nasa gitna ng digmaan. Hindi mo namamalayan habang busy ka sa buhay ay unti-unting may nangyayari sa spirito mo. Unti-unti kang nawawala ng gana sa pagdarasal, nawawala ng gutom sa word, unti-unti kang nawawala ng excitement sa church, unti-unti kang nakakalimot sa halaga ng life group, unti-unti kang nanlalamig, unti-unti kang lumalayo. At alam mo pa, nakakalungkot dun, mas madalas ang gagamitin ng kalaban para mangyari yun sa'yo, yung pinakamalalapit pang tao sa buhay mo. Diba? At yun ang masakit kasi sa totoo lang, normal lang may kalaban. Okay? Kahit sa school may competition, tama po ba? But the reality is, may mga pagkakataon, kumikilos na pala against sa'yo ang kalaban. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, ay paki-flash knock, sabi diyan, gumising ka na sa spiritual reality. 'Di ba? Wag mo na di naman siguro kailangan sampalin pero sabihin mo gising na. 'Di ba? Si Tito Buboy umaamba Ayan, gising na ka mo, gising na sa spiritual reality. Merong problema. 'Di ba? Merong pong problema na kailangan natin maintindihan. There is a spiritual world na hindi natin nakikita pero gumagalaw sa paligid natin.
Yung spiritual world na po na ito, hindi po ito something na gaya nung sa mga anime na naka-separate world, na kapag namatay ka, mapupunta ka, ma-reincarnate ka sa separate world. Hindi po ganon. Itong spiritual world po na ito, nag-i-exist ito kasabay ng mundo na to. Ibig sabihin, may mga bagay talaga tayong hindi ngayon nakikita pero nandyan. Yan po ang spiritual world. Okay? That's the first truth. Alam ko mabigat po ito, pero this is the reality that we need to understand. Kung gusto mong malakaran ng tagumpay ng Diyos sa buhay mo, tanggapin mo ngayon ang realidad na hindi lahat ng bagay nakikita mo. Okay? Pangalawa pong katotohanan na ito po. Ayan. We are on a spiritual battle and our enemy is the devil and all its evil forces. Nung inaaral ko po itong topic na binigay po ni Bishop, sabi ko, naku, ang hirap ituro nito. Diba? Ang hirap ituro na ituturo mo sa tao na merong gera na kailangan nilang lumaban. Tama po ba? Ang hirap po ngayon. Bakit? Ang dami na ng responsibilidad natin sa buhay. Pastor, pati ba naman yan, poproblemahin ko? At yun po yung malungkot. Hindi ka po lalampasan ng kalaban dahil lang busy ka. Okay? This is the second reality that we need to understand. Hindi lang may spiritual world, may spiritual war. At lahat po tayo kasali rito. Gustuhin mo man o hindi, kasama ka sa gera. Either you are a soldier in the battle or you are a casualty in the war. Andyan yata yan, anak. Again, it's either sundalo ka sa gera na to o ikaw yung casualty. Ikaw yung inalipin na ng kalaban. And that's the reality. Kaya nga, nung naging Kristiyano tayo, pinalaya tayo ng Diyos, pinalaya tayo ni Jesus. Bakit? Kasi nga, alipin na tayo ng kalaban. Kailangan makalaya tayo doon. Sabi po sa Ephesians 6:11, sabi doon, put on the full armor of God. Para daw para malabanan natin yung alin? Yung schemes ng kalaban. Focus tayo sa word na devil schemes. Ang ibig po sabihin niyan, ang demonyo ay nagpaplano, nagdidiskarte, nagpapakana, 'di ba? Ang daming strategies para para sirain ka. Ibig sabihin ng kaaway po hindi lang basta umatake ng padalos-dalos. Alam niyo yung malungkot na katotohanan, may mga pagkakataon mas matalino sa iyo as si Satanas. May strategy siya. May timing siya, may target siya, may mga pakana siya na kadalasan nahuhulog tayo sa bitag niya. At kadalasan, hindi obvious ang atake niya. Hindi ka lang niya sisirain agad ng isang bagsakan. Okay? Hindi po ganon. Unti-unti niyang gigibain ang buhay mo. Unti-unti ka niyang ilalayo sa Diyos. Yung akala mo, okay naman ako sa Diyos, okay naman ang buhay ko, pero hindi mo alam, paunti-unti, palayo ka ng palayo sa Diyos. Ganito po umatake ang kalaban. Una, may distraction na nangyayari. Pag na-distract ka na, papalamigin ka niya. Siyempre, na-distract ka na eh. Diba? Papalamigin ka niya. Pag lumamig ka, ihihiwalay ka niya. Kapag nahiwalay ka na niya, unti-unti ka niya nang sasaktan. Kapag nasaktan ka na, dudungisan na niya ang buhay mo ng kasinungalingan niya. At kapag naniwala ka na sa mga kasinungalingan niya, dadalhin ka na niya sa compromise hanggang sa totally masira ka na. Kaya po si Peter, sa 1 Peter 5:8, sabi dito ni Peter, tinuturo ni Peter sa atin, kailangan natin maging self-controlled and alert. Dahil ang kalaban, okay, para daw po siyang parang roaring lion na nag-aantay lang ng kakainin niya. Ganito po, para mas maintindihan nyo, bakit tinawag ni Peter na roaring lion? Kasi ganito, ang leon po, kadalasan, uunahin yan, hindi niya uunahin pala, yung mga malalakas. Pag sino dito yung nanonood ng National Geographic? Yung may mga lumaking cable, di ba? Yung mga batang cable, meron ba dito mga batang cable? Kasi kami nun, 2 lang yung channel sa amin, ABS tsaka GMA lang eh. Yung mga batang cable, lumaki tayo dun sa nanonood ka ng mga giraffe, mga hayop sa Madagascar o sa Africa. Pag magkakasama yan, wala kang makikitang leon na lumalapit dyan. Tama po ba? Pag grupo yan, hindi mo makikitang aatakihin yan ng mga leon o ng mga predator nila. Okay? Madalas, ang target nitong roaring lion na to, hindi po yung magkakasama. Kung hindi yung nahihiwalay.
yung napagod, yung nag-iisa, yung walang bantay, yung wala sa life group, yung wala sa church, yung madaling sakmalin. Ganyan po ang kaaway. Kaya kapag napapansin mong lumalayo ka na sa church, umiiwas o namimiss mo yung life group, o kaya ayaw mo na mag-open up, Nay, hindi pa ako ready, Tay, hindi pa ako ready pag-usapan yan. Ayan. Ang sarap ng tingin sa'yo ng kalaban yan. Di ba? Alam mo yung leon na lumalabas pa yung dila? Gumagano-gano na yung kalaban sa'yo. Na-disconnect na siya. Ayan. Yung gusto-gusto lagi maging mag-isa. Di ba? Yung feeling mo mas okay ka nang wala yung church family mo. Parang okay na po yung ganito. Okay na po kami na ganito. Mag-isip ka na. Hindi ko po sinasabing ang lahat ng isolation ay demonic agad. Pero tandaan po natin itong realidad na to. Isolation is one of the enemy's favorite battlegrounds. Okay? Ang kadalasan na nilalapa ng leon, hindi yung magkakasama sa church. Yung unti-unting nahihiwalay at ina-isolate ang sarili. Ayan, pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-isolate. Ayan, huwag kang may iwan mag-isa. Diba? Mapapansin mo kapag mag-isa ka na lang sa gabi, doon umaatake lahat ng worries mo, ng anxieties mo. Tama po ba? Kapag mag-isa ka na lang, nandyan lahat yung gera sa isip mo. Diba? Yung lahat na lang ng bills na compute mo, kahit yung mga dot-dot sa dulo ng Meralco, diba, naaalala mo yun. Diba? Yung mga taxes na kung ano-anong chinarge doon, naaalala mo yun lahat sa gabi pag mag-isa ka. Ganyan po umatake ang kalaban. Diba? Kaya kapatid, church, may protection sa herd. May strength sa body of Christ. May tulong sa fellowship. May covering sa church. Okay? Alam niyo po, isa sa mga hindi ko makakalimutan na testimony ko, dumating po kami sa church 2018 after ilang years, mga 2017 to 2019 to 20, bago mag-pandemic. Ang activities namin sa church, talagang halos buong linggo magkakasama kami nila Pastor Benny. So wala talagang time yung kalaban na lapain ka. Palagi kasama mo church eh. Diba? Weekdays, meron kaming life group sa kami nila Pastor Benny, may life group, magmi-meeting sa Cubao, tapos meron pang life group yung mga young professionals sa Ortigas, tapos Sabado, ministry, tapos Sunday church, tapos Monday na naman mga meeting and gathering. Wala pong opportunity ang kalaban na lapain kami. At isa yan sa mga bagay na sabi ko, Lord, gusto kong mahulit ito. Kasi yun yung time na nagpatatag sa amin. Na naiwasan talaga namin yung kasalanan, naiwas kami dun sa tentasyon ng kalaban dahil nandun kami sa protection ng herd. Nandun kami sa protection ng flock, sa covering ng church, sa blood of Christ na hindi kami humihiwalay. Kaya wag mong hayaan ang sarili mo na mahiwalay. Pakisabi sa katabi mo, wag kang hihiwalay. Okay? At ito, para mas maintindihan pa natin, basahin niyo po ito. John 10:10. Ayan, alam ko familiar tayo sa karamihan dito, no? The thief comes only to steal. Ano pa? Kill. Ano pa? Destroy. Diba? Yan lang daw ang pupuntahan sa iyo ng kalaban. Diyan ka lang dadalhin ng kalaban. Okay? Diba, tinan nyo ngayon, grabe yung distortion ng truth, diba? Para makasabay lang sa trend. Kahit yung SM, nagpalit na ng pangalan ng orange. Charmaine na raw ngayon yung orange. Diba? Makasabay lang, ganun ang mundo. Ilalayo ka sa katotohanan, nanakawin sa'yo, sisirain. Diba? Imagine mo yung mga bata, papasok bukas, pag tinanong kung ano yung letter O, Charmaine, nagigets nyo? That's the distortion. Hindi ko sinasabing mali, nakakatawa naman. Pero again, yan ang ipapamana natin sa next generation. Diba? Ito po mismo ang atake ng kalaban. Sabi ni Jesus, ang magnanakaw ay darating lang sa buhay mo para nakawan ka, patayin ka, at sirain ka. Pansin nyo po may progression. Pansin nyo may level, nag-level up ang kalaban. Tingnan nyo po, una, ano sabi doon? Magnakaw. Hindi ka agad papatayin ng kaaway. Nanakawan ka muna niya. Nanakawin muna niya sa iyo ang joy, ang fire mo, ang time mo kay Lord, ang desire mo na magdasal. Nanakawin niya sa iyo yung burden mo sa kaluluwa. Nanakawin niya sa iyo yung commitment mo. At kapag pumayag ka doon, ito yung susunod. Ano yung susunod? Pumatay, kill. Patayin ka naman yung susunod. Spiritual death. Dahil nga sa nanakaw niya na sa iyo mostly, ang susunod ay death. Spiritual death. Mapapansin mo, parang manhid na ako Parang namamanhid na ako. Parang wala na akong gana. Parang wala na akong pakialam sa buhay ng iba. Parang wala na yung conviction. Parang wala na yung nais ko, yung desire ko na lumapit sa church. Parang
unti-unti nang namamatay yung relationship sa paligid ko. Pansin niyo po sa panahon natin ngayon, ito yung panahon ngayon na pwede kang connected sa lahat. Tama po ba? Pero pansin mo, kahit ito yung time na pwede kang connected sa lahat, yung mga nakakausap mo lang ngayon ay ang mga tao nakakahalubilo mo. Sino dito yung may mga nakausap ang kaibigan niyan, 10 years na nilang kakilala, 20 years kakilala na hindi nakakasama araw-araw? Konti lang. Tama po ba? Iilan lang. Okay, ganyan po ang ginagawa ng kalaban. 'Di ba? Napakalapit na ng connection pero sisirain pa rin lahat ng relasyon natin. Okay? At pagkatapos, ito yung pangatlo. Ano pangatlo? Manira o sumira. Sisirain niya ang testimony mo. Sisirain ang relasyon mo sa Diyos. Sisirain ang purity mo. Sisirain ang pamilya mo. Sisirain ang purpose mo, ang future mo, ang pangalan mo, ang lahat sa iyo. So, sino dito yung gusto maging kaibigan ng kalaban? Sino dito yung gusto maging friend with Satanas? Again, kahit ano ang mangyari, wag na wag kang lalapit. Wag mo siyang mamaliitin. Wag na wag kang papakampante. Kasi hindi niya kailangan agawin sa iyo agad lahat sa isang iglap. Unti-unti kanyang sisirain. Basta mailayo ka lang niya ng paunti-unti, okay na siya. Basta manlamig ka lang ng paunti-unti, okay na siya. Mawalan ka lang ng apoy, okay na siya. Huwag ka lang mag-church ng isang Sunday nang wala namang life and death reason, okay na siya. Di ba? Basta isang beses lang mawala yung commitment mo, okay na siya. Di ba? Isang araw ka lang hindi mag-serve, okay na siya. Alam niyo po ba kung paano papasayahin si Satanas? Gusto niyo malaman? Huwag kang mag-serve. Alam niyo paano pasasayahin si Satanas? Huwag kang mag-life group, huwag kang mag-church, huwag kang magdasal. Masaya na si Satanas. That's the hard reality na kailangan po nating labanan. May gera na nangyayari. At ang goal ng kalaban ay nakawan, patayin at sirain ka. The question is, papayag ka ba? Pakitanong sa katabi mo, papayag ka ba? Ayan, pakisagot, hindi. Diba? Isang mabigat na hindi. Huwag kang papaloko, huwag kang papasira, huwag kang papayag. That's the reality. Kausapin ko yung mga magulang, mga parents. Anything na gawin, anything na maging complacent lang tayo sa pagiging magulang, alam mo yon, hayaan mo lang ang anak mo na nag-YouTube maghapon, hinayaan mo na siyang atakihin ng kalaban. Okay? Sa mga young pros, okay, ang wilderness ino-overcome. Okay? Pero ang problema doon, pag hindi ka na umalis dahil nag-enjoy ka na kasama si Satanas sa wilderness. That's the hard reality. Okay, sa mga youth, di ba? Ang bulong palagi sa atin ng kalaban, subukan mo lahat. Ang bulong palagi sa iyo ng kalaban, experiment mo. YOLO. You only live once. Di ba? Okay lang yan na hindi ka na maging pure. Di ba? Anong reason ng kalaban? Sabi ng kalaban, hindi naman mababago yung value mo. Okay lang yan sa mata ni Lord. Para kang 1,000 na kahit nadumihan, hindi na bagong value. Yan po ang kasinungalingan ng kalaban. Don't get me wrong, hindi lang po alam ng kalaban ang truth. Babaluktutin niya ang truth para magamit niya against sa'yo. Okay? So again, this is something na kailangan natin maintindihan. Okay? Hindi kailangan agad ng kalaban sirain ka. Nakikita mo, may level yan, oh. Di ba? Bakit? Kasi ganito, ang Kristiyanong malamig ay madaling linlangin. Di ba? Ang Kristiyanong hiwalay ay madaling saktan. At ang Kristiyanong tutulog-tulog, madaling salakayin. Di ba? Tutulog-tulog eh. Alam niyo po, sa history ng faith, marami pong mga nananampalataya na hindi naman agad bumagsak sa malaking kasalanan. Di ba? Minsan, bumagsak sila dahil sa takot. Bumagsak dahil sa compromise, sa pagod, sa pressure, sa unti-unting pagbitaw. Pero may mga tumayo rin. Ang mga Kristiyano na kahit inuusig, kahit alam mo yun, pinipersecute, diba? Kahit na ang daming takot na naranasan, yung mga piniling manatili sa Diyos, manatili kay Jesus. Kasi sa totoo lang, hindi naman po madali ang laban. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita kasi hindi madali ang laban, hindi mo kayang mag-isa. Diba? Yung mga tao, o yung mga Kristiyano na alam nila na ang tunay na pagkatalo ay hindi suffering. Okay, yan po ang totoong nagtatagumpay. Sino yon?
yung mga tao na alam na ang tunay na pagkatalo ay ang bumitaw at lumayo kay Kristo. Alam nyo, hindi kailangan ng kalaban o ni Satanas na gawin kang mahirap. Actually, gusto ni Satanas maging mayaman ka. Mayaman na malayo sa Diyos. Hindi kailangan ng kalaban na single ka for life. Actually, gusto ng kalaban, marami kang karelasyon, pero malayo ka sa Diyos. Hindi kailangan ng kalaban na tahimik ang buhay mo. Di ba? Ang gusto ng kalaban, magulo ang buhay mo. Maingay ang buhay mo. Kasi ibig sabihin, hindi mo na naririnig ang boses ng Diyos. Okay? Ang bigat, no? Ang bigat naman ng topic, Pastor. Again, kung tatanungin mo yung sarili mo ngayon, okay, pagaanin natin ng konti, unti-untiin natin. May ninakaw ba sa akin ng kalaban lately? May nawala ba sa puso ko lately? Nasaan ang fire ko ngayon? Asan ang hunger ko ngayon? Asan ang purpose ko ngayon? Asan ang pangarap ko ngayon? Asan ang commitment ko ngayon? Umiiyak pa ba ako sa panalangin? Asan yung burden ko na kahit anong mangyari, lalapit ako sa Diyos? Asan na yun? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, watch out sa galaw ng kalaban. Watch out. Diba? Kaya ako personally, actually ngayon medyo lumuwag-luwag ako. Pero nung medyo bata-bata po akong leader, napakahigpit po sa life group ko. Okay? Alam ko nung high school, yung hawak namin ni Mami Lai, there was a time na pinagbawalan ko yung mga high school na magsama-sama sa isang kwarto ng lalaki at babae. Sabi ko sa kanila, critical ang isang moment na ganyan. Magkakasama kayo sa isang kwarto, tapos kayo lang. Di ba? Yung kapusukan, yung tentasyon, andyan lahat. Tapos manonood pa kayo ng movie na hindi naman wholesome. Andyan lahat. Ang tingin nila sa akin nun, ang sungit ko daw. Sabi ko, ang hangigpit ko daw, napaka-choleric. Yes, kasi kailangan po natin magbantay sa kilos ng kalaban. Again, ang kalaban parang isang leon. Nag-aantay lang na magkaroon ka ng isang wrong move. Diba? Sino dito yung naglalaro ng chess? Ayan, mga chess player. Sa chess, alam nyo yung pinakamagandang strategy? Hindi po yung 4 moves. Ang pinakamagandang strategy sa chess ay inaantay mong magkamali ng isang move lang ang kalaban mo. Yun ang best strategy. At paano yung ginagawa? Sa chess, merong yung magdadala ka ng kaibigan tapos mag-iingay yung mga kaibigan mo. Yan, strategy yan ng kalaban. Distraction. Ano pa? Pangalawa, yung nag-feeling magaling ka. Di ba? Alam mo yung serious mode? Tapos yung kalaban mo medyo ina-intimidate na. Yan, intimidation. Ang si Satanas po, i-intimidate ka lagi. Na mas magaling siya sa'yo, na mahina ka, na ganyan. That is the work of the enemy. Again, watch out sa galaw ng kalaban. That's the second point. Ayan, last point ko po for this morning. Okay? And I pray and hope aware na tayo ngayon. Mas magiging discerning tayo ngayon. Wait. Ganito na tayo lagi. Wait. Kanino galing yan? Si Lord ba yan? Niligawan mo ako? Pinag-pray mo ba ako? Diba? Get behind me, Satan. Diba? Para sa mga lalaking ninja, get behind me, Satan. Para naman sa mga babae na sila pa yung nag-first move, nako, nakita ko na yan kay Jezebel. Ayan, nakita ko na yan kay Jezebel. So again, be always alert. Ano sabi daw ni Peter kanina? Be always, asa na yan? Sabi niya, asa na yung verse na yan? 1 Peter 5:8, be self-controlled and always alert. Self-controlled. Ang ganda ng word, di ba? Again, yan po ang goal ng kalaban. Kaya kailangan natin ngayon maintindihan na merong spiritual world at merong spiritual war. Para mas maintindihan nyo ng maigi, okay, mag-sample tayo para naman meron tayong class participation ngayong araw. Sige, kukuha ako ng pinaka-brusko dito. Sino yung pinaka-brusko dito? Sa mga boys natin. Ayan, yung mga matatatag talaga yung katawan. Oh, lumabas si Kuya She. Ayan. Eh, tawagin natin si Kuya Alan. Kuis, halika dito, Kuis. Bibigyan kita ng exposure. Siyempre, anak ko to eh. Ayan. Tapos, halika dito na, JC. Ayan. Halika dito, nak, JC. Hindi sakto lang yung damit. Wala kayo. Hindi kayo magsasalita. Huwag kang magalala. Hindi kayo magsasalita. Halika dito. Ayan. Nahiya tuloy. Sige. Hanap tayo ng iba. Ayan, si Kuya Dave. Kuya Dave, halika dito, Kuya Dave. Kailangan din ng tatlo. Dave, halika dito, Kuya Dave. Tapos, Bricks, halika dito, nak, Bricks.
Di ka wag ka lang tumago dyan. Like dito. Ayan. Ito yung gagawin natin. Nak, dito ka nakaalan sa gilid. Dito ka sa kanan ko. Tapos si Kuya Dave dito sa kaliwa. Okay. Ganito po yung araw na nangyayari sa buhay nyo. Nak, dito ka sa gitna. Ayan. So, Nak, yung nasa gilid na dalawa, wala kayong ibang gagawin kundi hilahin si Bricks. Tapos, Nak, Bricks, ito yung goal mo. Makita mo sino sa kanila yung dapat mong samahan. Okay? So kayong dalawa ngayon, okay? Ito, wait lang. So ngayon, kailangan malaman ni Bricks sino yung sasamahan niya. Again, pareho po siyang hihilahin ng dalawa. Pero nagbigay ako ng instruction sa dalawa na hindi alam ni Bricks at yung instruction na yon, kailangan malaman ni Bricks sino sa kanila ang dapat niyang samahan. Kanino siya magpapahila. Okay? So okay, sige. Extend mo yung kamay mo, Nak. Ayan, sige. In 1, 2, 3. Sige, hilahin niyo siya. Hilahin niyo siya. Sige. Hilahin niyo siya. Sige. Tapos, ito yung mangyayari. Okay, yung kabilang side, sige, tuloy mo lang. Yung kabilang side, hindi lang siya basta hihilahin, yayakapin siya. Yan, yayakapin siya. Ayan. Tapos, sige, sabihin nyo na yung mga words nyo. Sige. Okay. So, kanino pumayag si Bricks? Kanino siya bumitaw? Ang lakas ni Dave. Okay, sige, okay na tayo. Sige, thank you mga pogi. Palapakan natin si Lord sa buhay ng mga pogi na to. Again, medyo masakit sa katawan yun. Hopefully, di sumakit yung katawan ni Bricks. Pero, in reality po, ganyan tayo araw-araw. Okay? Ganyan po araw-araw. Pagising mo pa lang ng umaga, meron ka ng gerang kakaharapin. Ang tanong na lang, kanino ka sasama sa gera na yon? Okay? So sino yung, tama ba yung sinamahan ni Kuya Bricks kanina? Kanina siya sumama? Doon sa nag-declare ng blood of Jesus. Yung isa, ano sabi ng isa? Pero skit lang yun, short skit, on the spot na skit, pero ang goal makita natin, ganun po ang setup araw-araw. Pagbukas mo pa lang ng mata, malalaman mo na kung sino ang sinamahan mo. Okay? Pagbukas mo ng mata mo, kung hindi panalangin ang lumabas sa bibig mo, kung hindi nagbukas ka agad ng Facebook, alam na kung sino ang sinasamahan mo. Okay? That's a second reality. Third truth na gusto ko pong i-share ngayong umaga, ito po ang nakakalungkot. Pero at the same time, something na kailangan nating tanggapin. Ay, hindi pala nakakalungkot ito. Actually, this is an encouragement para sa atin. Diba? Hindi ka hahayaan ng Diyos na hindi ka lalaban. We are commanded to fight and withstand all the devil's strategy. Tayo po ay inuutusan ng Diyos na lumaban, tumayo at manatiling matatag kay Jesus. Hindi ka po tinawag ng Diyos para umatras. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magpabaya. Hindi tayo tinawag ng Diyos na matulog habang nasa gera. Tinatawag po tayo para tumayo at lumaban. Okay? Kaya nga po nakakalungkot yung realidad na may mga tao na sumusuko na lang sa laban. 'Di ba? May mga tao na pinipili na lang wakasan ang buhay nila. 'Di ba? Actually, ang suicide is also an attack of the enemy. Kasi ano ba yung isa sa schemes niya? Steal, kill, and destroy. So the moment na magdesisyon kang wakasan ng buhay mo, inalaw mo na siya na manalo sa buhay mo. Okay? Ano sabi po ni Pablo sa Ephesians 6? Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God. Hindi niya po sinabi na be strong in yourself. Hindi niya sinabi na be strong in your talent. Hindi niya sinabi na be strong in your emotion. Ang sabi niya, unang-una na sinabi niya, be strong in the Lord. Next slide mo, Nak. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay hindi po nanggagaling sa'yo. Hindi ka mananalo sa spiritual war. Kasi bakit? Hindi naman tayo ngayon namumuhay lang sa spirito eh. Okay? Pag binasa mo po ang Book of Romans, may tinatawag tayo sa Romans 8 na spiritual life and carnal life. Sino ba nakabasa na nun? Diba? Carnal life. Ang carnal ay yan po yung root word ng salitang karne sa atin ngayon. So ang ibig sabihin ng carnal ay laman.
'Diba? Yung flesh desires natin. Okay? Karamihan sa atin namumuhay pa rin sa kagustuhan ng laman natin. Pero sabi ng Panginoon dito, be strong in the Lord. Be strong sa Espiritu ng Diyos. Be strong in the Spirit. Bakit? Kasi kapag malapit ka sa Diyos, may lakas ka naman talaga eh. Kapag nakaugat ka sa Kanyang salita, mapapansin mo, mas malakas ka. Kapag nanatili ka sa Kanyang presensya, mas mapapansin mong malakas ka. Pero hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo iiyak. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matatakot. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng laban at hindi ka nalalaban. Ang ibig sabihin po dito ni Lord, kahit may laban, may tatayo sa loob mo na hindi galing sa iyo kundi galing sa Diyos. 'Di ba? Kahit may laban, anumang gawin ng kalaban, lalaban ka. Alam niyo po, isa lang naman ang goal ng kalaban. Sabi ko nga kanina, hindi goal ng kalaban na maghirap ka, na maging single ka for life. Hindi. Ang goal ng kalaban, ilayo ka sa Diyos. Kasi alam niya, kapag malayo ka sa source mo, manghihina ka. Kapag malayo ka sa prayer, manghihina ka. Pag malayo ka sa word, nangihina. Kapag malayo ka sa church o sa life group, mapapansin mo, mas nangihina ka. Kapag malayo ka kay Kristo, mapapansin mo, easy target ka. Diba? Easy target. Kaya mapapansin nyo po, sa tingin nyo, bakit naman yung mga tao na wala sa simbahan o wala kay Jesus o wala sa Diyos, ba't parang okay naman ang buhay nila? Bakit parang yung mga LGBT, ang sasaya pa nila, ang yayaman pa nila? Don't get me wrong. Hindi ibig sabihin na lumalaban sila. Hindi kailangang itempt ni Satanas ang sa kanya na. Hindi kailangang labanan pa ni Satanas ang sa kanya na. Tandaan po natin yan. Diba? Hindi mo kalaban ang kasama mo, usually. So kung ang kalaban nila si Satanas, ang kasama nila si Satanas, hindi na nila kalaban si Satanas. That's the hard reality. Kaya huwag ka pong mainggit o malungkot, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa mga tao na alam mong nasa kasalanan at na kay Satanas. Maawa ka sa kanila. Have pity on them. Okay? Kung kaya mong nalang ipag-pray sila, pag-pray mo. Okay, I pray for you, kung ano man pinagdaraanan mo, ganun na lang. 'Di ba? Wag mo silang, alam mo 'yon, wag mo silang i-encourage sa buhay nila. There was a time in our office na ang laman ng office namin puro na kami Kristiyano. Tapos merong na-hire na LGBT bigla. So this was way back 2017, 2018. Eh dahil nga sa puro kami Kristiyano, tapos ilang kami doon na nagpapastor at anak ng pastor, sa office ito, sa office mismo sa TP. There was a time na sinabihan siya ng manager ko dati. Yung manager ko dati, D-group leader siya sa CCF, sa Cavite. Sabi niya doon sa office meet namin, sabi niya, bro, hindi ka namin sasaktan, sabi niya. Kasi nga nakikita niya, nag-worship kami, nagdarasal kami, nagba-Bible study kami sa loob ng office. Sabi ni Ma'am Ria, yung office manager ko that time, sabi niya, bro, hindi ka namin sasaktan or anything, pero wag mo kaming asahan na i-encourage ka namin sa kabaklaan mo. Naging frank kami sa kanya. Sabi ko, professionally, I will work with you. Sabi namin, we will work with you. Pero hindi namin pwedeng i-tolerate kung ano yung kabaklaan mo. So sa harap namin, lalaki ka. Naging firm kami sa decision namin. Kasi lahat nga kami, puro Kristiyano sa office that time, way back 2018, 2019. And praise the Lord naman, sinamahan kami ni Lord that time. Hanggang sa nag-resign na lang siya. Hindi ko sinasabi na nag-resign siya dahil sa nahirapan siya sa amin. To be honest, nakasama namin siya sa Bible study, nakasama namin siya sa fellowship, sa morning prayers. Ang napakaganda pa doon, nataniman siya. So, hindi namin sinabi sa kanya na, ganito, nasuportahan ka namin sa ganito, ganyan. Pero in-encourage namin siya na lumapit kay Lord. Yun lang po ang gagawin natin. We will not judge the people dahil lahat po tayo may dumi sa sarili natin mga mukha, pero we will encourage everyone na lumapit sa Diyos. Okay? Pero wag mo rin i-encourage yung kasalanan. Wag mo na i-encourage, wag mo suportahan doon sa mga ginagawa nilang mali. Okay? Yan po ang isang bagay na natutunan ko sa buhay ko bilang Kristiyano, lalo na sa corporate life, sa office. Okay? Yan po yung una. Pangalawa, ano sabi ni Pablo doon? In His mighty power. Mga kapatid, ang mga laban sa buhay na hindi kayang talunin ng good intentions lang. Marami po sa atin, hindi kayang talunin ang tentasyon ni Satanas ng pagiging mabuting tao mo. May mga chains na hindi mapuputol ng try ko lang. Diba? May mga tukso na hindi mapagtatagumpayan ng kakayanin ko to, power. Diba? May mga spiritual attacks na hindi mapapahinto ng I'm strong,
I'm independent woman. Pero hindi makatawid sa kalsada. Di ba? Marami pong atake ang kalaban na hindi mo kayang mag-isa. That's why, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. In His mighty power. Kailangan natin ang Holy Spirit. Kailangan natin ang grace ng Diyos. Kailangan natin ang lakas na hindi gawa ng tao. Kaya wag ka mahiyang sabihin na, Lord, mahina ako. Lord, kailangan kita. Di ba? Ako pagising ko pala sa umaga, Lord, ano gagawin ko ngayon? Hindi ko kaya to. Palaging ganun po ako sa umaga. Dahil doon po magsisimula ang tunay na lakas sa pag-amin na kailangan mo siya. Di ba? Hindi mo nga makita ang kalaban mo tapos sasabihin mo matatag ka na. Di ba? Sasabihin mo, kaya ko itong i-overcome. Di ba? Hanggang ngayon, Netflix and chill ka pa rin, pero sinasabi mong kaya mong i-overcome ang kalaban. No. Huwag na tayo magtapang-tapangan, huwag na tayo magsabi na malakas tayo. Sa harap ng Diyos, hingin mo ang kapangyarihan niya to overcome any battles. Okay, pasok ka na bukas. So, sino mga estudyante dito? Taas ang estudyante. Taas ang kamay ng mga youth, ng mga estudyante. Okay. So bukas, bago pumasok ng school, Lord, kailangan ko yung presence mo, Holy Spirit, samahan mo ko. Huwag mong hayaang first day pa lang, may kopyahan na, Lord, tapos kasama pa ako. Diba? Lord, huwag mong hayaan yung mga bad influence sa paligid ko, Lord. Tulungan mo ko na mapili yung mga tamang kaibigan, mga tamang tao. Diba? Hindi yung lahat na lang sinamahan mo. Okay, youth. Okay, youth kayo, cute kayo, marami kayong oras, marami kayong lakas. Pero let's pray and hope with all that you ask for the strength of the Lord sa inyong pag-aaral. Okay? Alam niyo po, nakakainggit ang mga youth ngayon. Alam niyo kung bakit? Nung panahon na yan, kalaban ko ang Diyos. Nung panahon na yan, wala akong Diyos. Kaya nakakainggit yung mga youth ngayon na nandito sa church, na ngayon pa lang, mababantayan ka na ng church, mababantayan ka na ng Diyos, hindi ka na mapapariwara. Diba? Hindi ka na, alam mo, hindi ka na pupunta sa kung saan-saan. Okay? Ang sarap kaya maingatan. Diba? Kung gusto mo ng tamang treatment, sa Diyos ka pumunta. Hindi sa kung sino-sinong kachat sa Facebook. Diba? Kung gusto mo ng buhay na may purpose, okay? Doon tayo kay Lord, kay Jesus, hingin ng purpose. Hindi yung para sa akin ka lang. Hindi yung for life na raw. Tapos, ayun, after ng grade 10, wala na. Alam niyo yun, we are living in a world na ang daming nagbibigay ng pangako sa iyo na sasamahan ka, na papalakasin ka, na bibigyan ka ng lahat na meron sa mundo. Di ba? Sa panahon ngayon, sasamahan ka sa Roblox. Sa panahon sa amin noon, susungkitin ng bituin. Diba? Pero that's the hard reality. Lahat po yan peke at lahat yan kukupas. Ang natatanging meron lang na permanente sa mundo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Doon ka lumapit, doon ka kumapit. Okay? Huwag na yung siya yung strength ko, siya yung purpose ko. Diba? Diba? Tama na po yun. Tama na sa kamunduhan. This is the time that we need to live in the reality that there is a fight going on and you need the strength from God. Okay? Yan po yung pangalawa. Pangatlong sinabi ni Pablo dito, put on the full armor of God. Sabi niya, may armor na inihanda ang Diyos para sa atin. Ibig sabihin, hindi po magpapadala ang Diyos sa gyera ng inosenteng tao. Nang walang alam sa gyera. Tama po ba? Nang walang gamit, nang hindi prepared. Sino dito yung pumunta ng exam na hindi nag-review? Ayan. Alam mo nang may exam, hindi ka magre-review, tapos mag-expect ka na pumasa ka. Okay? Ang tawag dyan, nagpatalo ka sa kalaban. Diba? Usually, pag hindi nakapag-review, kung hindi yan nag-Netflix and chill, baka nag-Roblox yan magdamag. Diba? Sabi dito ni Pablo sa armor of God, meron tayong truth, meron tayong righteousness, meron tayong gospel, meron tayong faith, may salvation, may word of God. Lahat po yan parte ng armor natin. Pero tandaan po natin ito, hindi sapat na alam mong may armor. Kailangan mong isuot ito. Gusto mo ng protection against sa work of the enemy na hindi ka nga nagde-devotion. Gusto mo ng favor ni Lord ni hindi ka nga makapagdasal. Hindi sapat na ang alam mong may armor, kailangan mong isuot ito. Kailangan nasa isip mo yung protection ng helmet of salvation.
Kailangan suot mo yung yung shoes of the gospel of peace. Diba? Napansin nyo yun? Bakit parang kahit saan ako pumunta may kaaway ako, baka wala na yung gospel of peace sa buhay mo? Diba? Bakit saan ako pumunta parang ang gulo-gulo? Baka wala na yung protection, yung breastplate of righteousness. Diba? Wala ka ng integrity. Diba? Baka wala yung armor sa'yo. Bilang Kristiyano, kailangan suot mo lagi ang armor mo. Hindi narinig lang sa preaching, hindi naiyak lang during worship, hindi yung na-touch ka lang ngayong Sunday. Kailangan may response, kailangan may magbago, kailangan may pagtindig, kailangan may pagsuko sa Diyos. Paano ka lalaban? Ito, mga tips lang. Una, pray even when you don't feel like praying. Pangalawa, read the word kahit wala kang maramdaman, kahit dry na dry, read and read and read. Come to church even when the enemy tells you to stay away. Diba? Kaya ako tumantuwa ako kay Mama Marcela eh. Si Mama Marcela, hingal na rin yan paakyat. Diba? Pero kayong mga kabataan, hindi pa rin maka-perfect attendance. Yung hinihingal na paakyat, halos gumapang na kami paakyat sa 3rd floor. Diba? Kahit hindi mo na kaya, go, lapit. Ano pa? Open up before isolation destroys you. Ikwento lahat kay mentor, kay leader. Diba? Alam niyo po yung mga mentor, mga leader, gustong-gusto niya na istorbo sila. Diba? Gustong-gusto nila yung kinakausap sila. Sige nak, chat mo lang sa akin nak. Diba? Tapos minsan magbibigay pa yan sa inyo ng, nak, ito yung time na gising ako ha, ito yung oras na gising ako ha. Diba? Tapos makita mo wala nang oras na tutulog, palagi nang gising. Diba? Dumating ako sa point, nag-aantay na lang ako ng ng umaga na ng tilaok ng manok. Wala na nandyan yung, ang daming chats. Pero praise God, may nag-open up. So please make sure, kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo sa work ng kalaban, always maximize your life group, your mentor, your leader. Okay, istorbohin mo. Di ba, magpapa-istorbo yan, okay lang yan. Di ba, kahit nga minsan natutulog, sumasagot pa eh. Di ba, guard your heart. Ayan. Isa sa mga goal ng kalaban is maging unguarded ka. Isa sa mga goal ng kalaban, makaramdam ka ng kilig para maging unguarded ka. Isa sa mga goal ng kalaban, mawala ka sa self-control. So remember that. Guard your heart. Ano pa? Stay planted. Okay? Minsan ang paglilipat-lipat, strategy din ng kalaban. Yung maramdaman mo, ay parang hindi ko yata feeling yung church na to, doon na lang ako, lilipat na lang ako, maghahanap na lang ako ng ibang church. Minsan, strategy yan ng kalaban. Diba? Para ano? Para hindi ka maging planted, maging rooted. And lastly, stay submitted to God. Alam niyo po ang pinaka nakakapagpasaya sa kalaban? Pag hindi ka na sumusunod sa Diyos. Napasaya mo na si Satanas. Mga kapatid, ang mga believer na alerto po ay hindi kailanman malilin lang. Ang mga believer na nakakapit kay Kristo ay hindi madaling pabagsakin. Ang mga believer na puno ng salita ng Diyos ay may panlaban sa kasinungalingan ng kalaban. Church, pakinggan niyo po itong mabuti. Flash mo na, nak. Lahat tayo ay nasa gera. May war between heaven and hell. May war between the kingdom of God and the kingdom of darkness. At ang laban po na ito tumatama sa isip mo, sa puso mo, sa pamilya mo, sa purity mo, sa commitment mo, sa purpose mo, sa ministry mo, at sa relasyon mo sa Diyos. Kaya wag na wag kang magiging kampante. Kasi minsan, ang taong pinakadelikado, hindi po yung malayo sa Diyos, kundi yung mga tao na akala nila okay pa sila. Pero unti-unti na silang nawawala at ninanakawan. So baka meron dito, nasa church ka pa pero wala ka ng fire. Baka meron dito, umaawit ka pa pero wala ka ng luha. Baka meron dito, naglilingkod pa pero wala ng burden. Baka meron dito, physically present pero wala na yung spirito, ubus na. Baka merong pagod na. Diba? At baka ang totoo, hindi ka lang pagod. Baka ang totoo naman talaga, sugatan ka na pala sa gera. Okay? Pero again, this is something that we can thank God dahil nandito ka ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikaw na nakikinig sa salita na ito ngayon, gusto ng Panginoon mailigtas ka sa panlilinlang ng kaaway. Gusto ng Panginoon ibalik ang apoy sa iyo. Gusto ng Diyos na ibalik at ilubog ka muli sa iyong sa kanyang presensya. Pero ito po yung good news.
Hindi tayo lumalaban para manalo si Jesus. Ayan, sino dito yung nag-serve during election? Ayan. Pag election, lalaban ka para sa kandidato mo para manalo sila. Tama po ba? Pero tayo po hindi. Sa spiritual war na ito, lumalaban po tayo dahil nanalo na si Jesus. Hindi po tayo lumalaban para manalo, lumalaban tayo dahil sa tagumpay ni Jesus. Ngayon, ito po yung pinakamagandang part ng message na to. There is war, there is an enemy, there are attacks, there are battles. Pero itong laban na po na ito may victory na. Kailangan na lang nating lakaran ang tagumpay ni Jesus. Let's say for example, sino dito yung tumataya sa loto? Meron pa ba? I hope wala. Okay? Huwag kang umasa sa chances na hindi sigurado. Pero gaya ng sa loto, pag may nanalo sa loto, usually, kahit nanalo na siya, kailangan niya pa ring i-claim yung panalo niya. Tama po ba? Unless pumunta siya na dala-dala niya yung ticket na may correct numbers, sakal niya lang makiklaim ang victory niya, ang prize niya. And ganun din po sa atin. Andyan na yung victory ni Jesus. Pero kailangan mong lakaran sa buhay mo yung victory na yun. Kailangan mong i-claim yung victory na yun sa buhay mo. May mga pagkakataon, alam mong may victory si Jesus, pero ang buhay mo talunan pa rin. That's a choice that you need to make right now. Okay? Sa krus po, tinalo na ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Hindi na natin kailangan takutin ng kalaban. Di ba alam mo yun, hindi mo kailangan makipag-usap sa kalaban. Ang isa sa mga problema natin ngayon ay may mga pagkakataon na pinipili mo pa rin makipag-usap at makipag-deal sa kalaban. Do not make any covenant with the devil. Tatalunin ka nun. Huwag kang last episode na. Diba? Huwag ganon. Diba? Tatalunin ka nun. Sa muling pagkabuhay po ni Jesus, ipinakita niya na nasa Kanya ang kapangyarihan kahit pa sa kamatayan. At dahil kay Kristo, hindi po tayo hopeless victim. Tayo po ay conquerors. Sabi nga po dito sa Romans 8 verses 37 and 39, sabi niya dito, now in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi niya dito, for I am convinced that neither death or life, angels or demons, present or future, nor any powers, neither height or depth, or anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Alam niyo po, habang binabasa ko muli yung Romans 8, kagabi, hirap na hirap ako kasi kahit ako po mismo, dumating ako sa point na nakalimutan kong kasama ko si Jesus. There was a point po in the past 2 years ng buhay ko na sabi ko, Lord, kaya ko pa ba? Ang dami na nangyari. Halos hindi makaipon dahil maya-maya mayroong kailangang ilibing, may kailangang paglamayan. Alam niyo po, ang hirap mamatayan ngayon. Mababa ang 100,000 pesos para asikasuhin ang patay ngayon. And dumating ako sa time, nung isang araw lang, bago po yung swimming, bago yung victory party, panaginipan ko po yung lolo ko. Panaginipan ko yung lolo ko na pinaglalamayan na namin. Si lolo po bedridden na ngayon. Kaya pagdating nung Friday night, hindi alam nung karamihan, humahagulgul ako sa kwarto. Pinatawag ko si Nanay Lira. Sabi ko, ina-anxiety ako kasi there was a time na gusto kong lumaban, pero may mga pagkakataon na kahit sa panaginip, i-remind ka ng kalaban na talo ka. And I was attacked that night. Pero alam niyo po, pinili ko na mag-devotion nun. At ito po yung lumabas sa devotion ko. Next slide mo na. Ano sabi dyan? We are more than conquerors. Alam niyo po ang gawa ng kalaban, hindi ka lang niya aatakihin physical, hindi ka lang niya aatakihin emosyonal, hindi ka lang niya aatakihin sa lahat ng parte. Even sa panaginip mo, lalaban siya. And that is the reality that we need to understand right now. Wala na pong victory ang kalaban. Kaya gagawin niya ang lahat para subukang kang talunin. Tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Napakalakas po ng assurance na yan. Ibig sabihin niyan ganito, pag nadapa ka, pwede kang bumangon ulit. Pag nasugatan ka,
pwede ka pang gumaling. Kapag lumayo ka, pwede kang bumalik. Kapag nanlamig ka, pwede kang sindihan ulit ng Diyos. Kapag inatake ka at natalo ka, pwede kang humingi ng tulong at kaligtasan sa Diyos. Kaya huwag ka pong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Sasabihin sa iyo ng kaaway ganito, wala nang pag-asa para sa iyo. Masyado ka nang malayo. Hindi ka na magbabago. Hindi ka na gagamitin ng Diyos. Hindi ka na kayang magbago o hindi ka na babalik sa dati. Tapos ka na. Yan po ang kasinungalingan ng kalaban. But let me give you what Christ have right now. Na habang buhay meron tayo. Flash mo na. Unang-una, as long as there is Christ, there is hope. As long as there is grace, there is restoration. As long as there is repentance, there is mercy. Flash mo na. And as long as there is surrender, there is power available sa iyo. Ngayon gusto ko pong kausapin ang bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo po tayong lahat. Alam ko mayroong dalawang klase ng tao na kasama namin ngayon dito. Kasama natin ngayon dito. Unang-una, para sa mga unti-unti nang lumalamig. Baka hindi ka naman totally tumalikod. Pero alam mong may nawala. Alam mong hindi ka tulad ng dati. Alam mong may ninakaw ang kaaway sa iyo. Kung ikaw yon, there is power in Christ. At pwede kang bumalik kay Kristo. Huwag mong hintayin mas lumayo ka pa. Huwag mong hintayin na masira ka pa. Huwag mong hintayin na maubos ka pa. Bumalik ka habang tinatawag ka pa ng Diyos. Bumalik ka habang may conviction pa siya sa'yo. Bumalik ka habang may boses ka pang naririnig mula sa Panginoon. Para naman sa mga lumalaban pero napapagod. Baka lumalaban ka naman. Pero sa totoo lang, napapagod at pagod ka na. Sugatan ka na. Tahimik ka lang pero sa loob mo, ang dami ng dala. Here's the word of the Lord para sa iyo. Be strong in the Lord. Hindi para sa sarili mo, hindi sa sarili mong galing, hindi sa sarili mong tapang, pero sa Panginoon. Sa lahat ng nanghihina, tinatawag po tayo ngayon na lumapit sa Diyos. Sa lahat ng napapagod, tinatawag ka ngayon na lumapit. Kung ikaw ay sugatan ngayon, kung ikaw ay may takot, kung ikaw mismo ay nawawala na, there is something that you need to receive right now. Saan paggaling ang kalakasan? Ang presensya ng Diyos po, doon lang nanggagaling ang kalakasan. Sa presensya ng Diyos, may healing. Sa presensya ng Diyos, may restoration. And in His presence, malalakaran natin ang tagumpay sa spiritual world na po na ito. So at this time, my question to you is, saan ang gagaling ang tulong mo? Si Rito yung magsasabi na, Lord, ayoko nang madaya ng kaaway. Come on. Anyone right now declaring this, Lord, hindi na ako papaloko sa kalaban. Can you raise your hands right now? To anyone saying, Lord, kailangan ko yung apoy mo. I need your fire, oh Lord. Come on, raise up your hands. Sa mga nagsasabing, Lord, hindi na ako lalayo. Hindi ko nabibigyan ng kalaban ng pagkakataon para dakmain o sirain ako. Sa mga nagsasabi na, Lord, tulungan mo ko na tumayo sa gera na ito. Let's declare right now with this song, Lord, here I am. Sa iyo manggagaling ang kalakasan ko. Ibinabalik ko ang sarili ko sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako sa mga panahon na naging bulag ako sa presensya mo at sa galaw ng kalaban. Patawarin mo ako sa mga panahon na hinayaan ko, nasirain ako, nakawan ako ng kalaban. And right now, wala po tayong ibang sigaw kung hindi
muling ipaalala sa kalaban na ang Diyos ang kasama ko ngayon. Meron akong Diyos na makapangyarihan. Ang kalakasan ko ay galing sa Kanya. Yes, Lord. Sa iyo, Panginoon. You are our everlasting help, O Lord. Come on, declare right now. Open up your mouth and declare. Sing this song and declare that the love of Jesus will never separate us from God. Once more. Yes, Lord. Sa iyo manggagaling, Panginoon. Sa lahat ng laban na kakarating ko. Sa iyo ang tulong manggagaling, Panginoon. Come on. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Declare right now. Declare and claim the victory in the name of Jesus. Saan bang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan Yes, Lord. Sa gitna ng gera na to, Lord, our worship is our worship, O Lord. Ikaw, Diyos, ang aming kasama sa laban na ito, O Lord. Sa lahat. Oh, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, sa gitna ng bagyo, Yes, Lord. aawitan Panginoon, kita. pinipili namin ang presensya mo sa laban na ito, Panginoon. Hindi ka, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandig sa lahat. Hallelujah. Maglahuman Lord, ang langit at lupa. alam namin, Panginoon, na nandyan yung salita mo, ang presensya mo, O Lord. At sa gitna ng laban na ito, Panginoon, kailangan namin pumili kung kanino kami sasama, Panginoon. And we declare right now, we are choosing your side, O Lord. Pinipili namin ang kalayaan kay Jesus. Pinipili namin ang tagumpay kay Jesus. Sa ngalan ni Jesus, we declare generational sickness ay pinuputol na ngayon. Anumang sakit sa pamilya, O Lord, in the name of Jesus. Anumang mga bagay na hindi galing sa Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. We declare restoration sa pamilya. We declare, O Lord, lahat ng barrenness na isinumpa, na binigay ng demonyo, O Lord, we declare freedom right now. Yung mga womb na sinara, let it open in the name of Jesus. Yung mga pintong sinara ng demonyo, let it be open in the name of Jesus. Yung barrenness sa career, O Lord, sa ngalan ni Jesus, aalis kami sa wilderness at hindi na kami papasakop sa kalaban, O Lord. And most of all, O Lord, we will be spiritually aware starting today. Aalamin na namin with great discernment, O Lord, kung ano yung kilos ng kalaban at ano ang galing sa iyo, Panginoon.
Magiging sensitive kami sa galawan ng iyong banal na spirito. And we declare right now, Lord, we declare victory. Ikiklaim namin ang victory ni Jesus. Panginoon, pinuputol na namin ang pamumuhay na parang talunan dito sa mundo na to. Wala na pong anak ng Diyos ang mamumuhay ng talunan. Sa ngalan ni Jesus, we declare blessings. We declare the favor, O Lord. And the power of Jesus cover us, O Lord. The blood of Jesus flow right now in our veins and cover us, O Lord. Pinuputol na namin lahat ng kilos ng kalaban in the authority of the name of Jesus. Panginoon, lakaran namin ang kalayaan na to. And Lord, tulungan mo kami na maisuot namin araw-araw ang armor na binigay mo na sa amin. We will never take off the helmet of salvation at lahat pa ng parte ng armor na ito. And Lord, tulungan mo kami na i-guard yung aming puso, Panginoon. Lahat nag-flow dito. And let it be guarded, O Lord, from the works of the enemy. We declare right now, Panginoon, we declare protection on this herd, on this flock, O Lord. At sa ngalan ni Jesus, hindi kami papayag na may manakaw kahit isa, Panginoon. Lahat ay hahanapin mo muli, Panginoon. Pumarito ka para hanapin kami lahat. And Lord, pupuntahan namin ang aming mga life groups, mga kapatid namin sa life groups. Ikaw na narito ngayon, hindi aksidente na narito ka. You are here because God wants you to be protected from the works of the enemy. God wants you to be saved. And let the grace of the Lord overflow right now. Panginoon, sa lahat ng nagdududa pa sa kaligtasan nila, allow us to receive that right now. In the name of Jesus. Receive the salvation, the gift, the peace, the love, the mercy of Jesus Christ. Marami po salamat, Ama. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon one more time? Lord, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We declare, we are victorious warriors, O Lord. Wala na pong talunan sa lugar na to. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen.